Hindi pa man dumarating ang peak harvest ng palay, nababahala na ang Federation of Free Farmers matapos iulat ng mga magsasaka sa Pangasinan na pansamantala muna nilang itinigil ang pagbebenta ng kanilang ani sa mga trader. Kung bakit, alamin sa report ni Sheena Torno. Sa Pilipinas, ang peak harvest ng palay ay karaniwang nangyayari sa buwan ng Marso hanggang Abril para sa dry season, habang Setyembre hanggang Oktubre naman ang anihan tuwing wet season. Nasa buwan pa lang tayo ng Pebrero, ngunit nababahala na ang dating kalihim ng Department of Agriculture o DA at ngayon chairman ng Federation of Free Farmers o FFF na si Leonardo Montemayor. Ito'y matapos iulat daw ng mga magsasaka na miyembro ng kanyang grupo na bagsak na ang bilihan ng palay sa dalawang probinsya. Sa may San Fabian, Pangasinan, ang balita ko doon ang bili ng sariwang palay, yung kaka-harvest lang, about 16 pesos per kilo. Sa San Jose, Occidental Mindoro, rice granary ito ng ni Maropa, nagulat ako down to 13 pesos per kilo yung sariwang palay. Yun namang tinatawag na clean and dry, yung ready to mill, 19. So, siyempre, umiyak mga farmers natin. Git ng dating DA chief, dapat sisihin sa pagbagsak ng presyo ng palay ay ang Administrasyong Marcos Jr. Ito raw kasi naging epekto ng ginawang pagbawas ng taripa at walang limitasyong pag-aangkat ng bigas ng gobyerno. Sa datos base sa Bureau of Customs, umabot sa 4.8 metriko tonelada ng imported na bigas ang naipasok sa bansa noong 2024. Habang may dagdag namang higit 330,000 metriko tonelada ng imported rice nitong Enero lang ng kasalukuyang taon. Kung nakakabili sana yung National Food Authority at their announced support price, 23. So between 23 pesos at saka yung 19, may difference ang 4 na piso bawat kilo. So kwan po yan. Estimate ang farmer kung siya umaani ng 100 kabans ng palay, it means nalulugi siya ng 20,000 pesos. May epekto rin daw ang patuloy na pagbaba sa presyo ng imported rice sa merkado sa ilalim ng maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Sa buwan kasi ng Marso ay ibababa na ng DA sa 49 na piso kada kilo ang bentahan ng imported rice. Sa panig ng FFF, kapag nangyayari yan, hindi imposible na mas bumaba pa sa 13 piso kada kilo ang bilihan ng palay sa ilang lugar. Oy, ang laki ng pagkalugi nila. Hindi man lamang break even. Hindi man lamang nila nababawi yung kanilang ginagastos sa producing ng palay. Samantala sabi pa ni Montemayor, humigit kumulang 5,000 sako ng palay sa Sablayan at halos 4,000 sako rin sa San Jose ang nasisira na raw sa mga bodega ng National Food Authority o NFA mula pa noong taong 2022. Posibleng may anomalya raw nangyayari sa NFA kung bakit hinahayaang tumagal ng ilang taon ng palay. Aminado naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may ulat nga siyang natanggap hinggil dito. Sa text message niya sa SMRA News, problema raw sa stock management ang dahilan kung bakit ilang taon nang nakatenga ang palay, pinaiimbestigahan na niya ito. Kinampirma rin ito na may ilang probinsya ngang bagsak ang bilihan ng palay. Ito raw talagang resulta ng kakulangan ng infrastruktura gaya ng storage at drying facility para sa palay na ngayon daw ay sinusolusyonan na para makatulong sa mga magsasaka. Nilinaw din ni Laurel na hindi totoo na bababa pa sa 13 piso kada kilo ang bilihan ng palay dahil kung pagbabasehan daw ang presyo ng lokal na bigas sa merkado ay naglalaro ito sa 45 hanggang 50 piso kada kilo. Ibig sabihin, nasa 24 hanggang 27 piso ang farm gate ng palay. Para matugunan ang problemang ito, sabi ni Laurel, kailangan may sapat na pondo para sa pagpapatay ng pasilidad para sa mga magsasaka. Bukod dyan, kailangan rin daw maibalik sa NFA ang ilang mandato nito bago ipinatupad ang Rice Tarification Law noong 2019. Kagaya ito ng pagkontrol sa presyo ng bigas at palay at direktang pagbebenta ng murang bigas sa publiko. Matatandang binago sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mandatong ito ng NFA dahil sa talamak na korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNA News.